tuluyang manalangin, umawit ng papuri sa Panginoon. Siguro po, ang gusto ko munang bitawan sa bawat isa ay nandito po tayo sa lugar ng hindi aksidente. Lahat po tayo ay nandito sa tamang plano ng Panginoon. At gusto ko pong sabihin din, i-share din na ito po yung unang pagtayo ko sa ganitong klaseng gawain. And sinishare ko po siya kasi gusto ko pong makita nyo na sa paglipas ng linggo. Kasi believer po kasi ako ng mga bagay ng kayang gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. So gusto ko pong makita nyo, maging witness po kayo nung magiging sarili ko pong testimony sa mga susunod na linggo, buwan, taon. Sana po nakikita pa rin po natin yung isa't isa dito. Mas madami, mas puno. And then makita nyo po na hala, itong babaeng to, nag-stutter pa siya nung prayer, pero ito na siya ngayon. And more importantly, makita nyo po, bukod po dun sa maging progress ko sa pagsasalita sa unahan, is nakikita nyo pa lang po yung buhay ko. Alam nyo po na namumuhay si Lord dito po sa pang-araw-araw ko na buhay. Tumayo po tayong lahat at manalangin. We praise you, Lord. We welcome you to this place. We worship you. Lord God, kayo po ang aming patuloy na pinupuri at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat po sa nagdaang isang linggo. Maraming salamat po sa pribilehiyo na makatayo po ang isang katulad ko sa gawain ninyo. Lord God, thank you po sa pagkakataon ng bawat isa ay nagkasama-sama dito. May layunin na mapapurihan kayo, mabigyan kayo ng parangalan at kayo po ang madakila. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na pumagitna sa aming gawain. Pangunahan niyo po ito. Nawa po ay itanim niyo po sa bawat puso at isip ng mga nandito kung ano po yung pangunahing layunin namin. At yun po ay ang magbigay oras po sa inyo. Mapapurihan ng inyong pangalan. Dakilain ang inyong mga ginagawa sa aming kanya-kanyang buhay. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na gumabay. Hipuin niyo po ang bawat puso at isipan ng bawat isa. Bigyan niyo po ng sapat na karunungan, kaalaman, upang ang lahat po ng maririnig namin sa oras na to, sa pagkakataong ito, ay tumimo sa aming isipan. Nawa po ay mangusap po ang inyong Espiritu Santo. Bigyan po kami ng sapat na lakas upang kung ano man po ang aming maririnig, ay hindi lamang po manatili sa puso at isipan namin, kundi maisagawa po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, nawa nga po ay kayo po ang mangusap, bigyan niyo po ng kapayapaan ang bawat isa, yung kapahingahan po na tanging kayo lamang po makapagbibigay. Panginoon, nawa po ay mabigyan niyo ng kapayapaan ng bawat isa malayo sa kung ano man po ang kinakaharap ng lahat po ng dito sa labas po ng lugar na ito. Panginoon, dinadalangin rin po namin ang mga pagkakasalang nagawa po namin sa nagdaang isang linggo. Mga bagay na nagawa po namin na alam po naming mali o mga bagay na hindi po namin namamalayan ay nakakabagabag na po o hindi na po naaayon sa inyong kalooban. Nawa po, Panginoon, ang gawain ito ay magsilbing daan upang ang bawat isa ay mas mapalapit sa inyo, mas mapalalim kung ano man po yung relasyon na meron po kami sa kasulukuyan. Nawa po ang gawain ito ay isang daan po para po mas mapalapit sa inyo. Lord, we declare the transformation sa bawat isang nandito. Physically, emotionally, financially, lalo na po spiritually, kasi po ang layunin po talaga namin dito ay mapalapit sa inyo, mas mapalapit sa inyo. Lord, higit kanino man, kayo po yung nakakaalam kung ano pong ninanais ng mga puso namin. Itinataas po namin sa inyo ang lahat, O Lord.
Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ng tao magsasalita po sa araw na ito upang mangaral po ng inyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo po siya ng karunungan upang malaya niyang masabi, malaya niyang maipangaral ang mga bagay na nais niyo pong maiparating sa araw na ito. Pinapanalangin din po namin, O Lord, ang kabuuan po ng nagsasagawa po ng gawain. Samahan niyo po sila upang mapagtagumpayan ang responsibilidad at bigyan ng kagalakan na gawin ang mga bagay na nakatalaga sa kanila. Panginoon, ngayon pa lamang po dinedeklara namin na mas marami pang dadalo sa gawaing ito, ang katagumpayan pa, hindi lamang po ng araw na ito, kundi sa mga susunod pa. Panginoon, mulit muli sa inyo po ang aming papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pong pinagpalang umaga po or tanghali, hapon, gabi, buong araw po sa ating lahat. Amen. Alam ko po ang bawat isa po ay excited po upang purihin ang ating Diyos sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam po natin na hindi po aksidente, katulad po ng sinabi po ng ating MC, si Ma'am Rose po, na ang buhay po ng bawat isa ay narito. Nandito pa tayo, nakikita-kita po tayo para purihin po ang ating Diyos sa buhay. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo ay magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil minsan binigyan po tayo ng pribilehiyo ng Lord upang purihin, upang sambahin ang ating Diyos sa buhay. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalaga. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin, Lord, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord, sa pribilehiyong ito. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin. Say it to the Lord. Na hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
palakpak ay para sa ating Panginoon na ating buhay, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you po, Panginoong Jesus, O Lord. Sa hapon pong ito, O Lord God, ang aming pong pagsamba, O Lord God, ang aming pong papuri, O Lord God. Nais po namin, O Lord God, na ito'y makarating, Lord, sa iyong paanan, Lord. Nais po namin masamba ka, O Lord God. Nais po namin maabot, Lord God, ang puso mo, O Lord. Nais po namin, O Lord God, ang pinakamataas sa pagsamba, O Lord God. Itong lugar na ito, Panginoon, ay para sa iyo, O Lord. Itong lugar na ito, Panginoon, itong aming mga puso, Lord, ay para sa iyo, O Lord. Ang aming pong pagsamba, O Lord God, ay para sa iyo. Sama-sama po namin muling itataas ang aming mga kamay, O Lord, upang sambahin ka, Panginoon. We worship you in this place. We praise you in this place. Oh, we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place, Lord. Hindi na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Hindi na kayang mawala sa piling mo, O Jesus. Kaya nga at sa'yo ay sasamba. Kaya nga nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. We worship you, our Master, our King. We worship you. Hindi na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Hindi na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nga hanap-hanap
papuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Itataas mo ang iyong mga kamay. Itataas mo ang iyong tinig upang papurihan ang iyong hari, ang iyong dakilang Diyos, ang ating dakilang Panginoon. O Diyos, upang muling mayakap ka, kaya nga hanap-hanap ka. Hanap ka. At sa'yo ay we worship you, Lord. We worship you, Lord. Ang nais ko ay makapili. Kaya nga, hanap-hanap ka. Hanap-hanap ka. At sa'yo ay sasamba. Sa'yo ay magpapakumbaba. Sa'yo ay magpupuri. Sa'yo ay magmamahal. Ang bawat anak mo sa lugar na ito. We worship you, Lord. Ay kaya nga, hanap-hanap ka. Hanap-hanap ka. At sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko, come on, ay makapit. Kaya nga hanap-hanap ka. Kaya nga hanap-hanap ka. At sa'yo ay sasamba. Kaya nga nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling makapiling ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Hinahangad namin ang iyong yakap mo, Diyos. Dumating kami sa lugar na ito upang matanggap namin ang iyong yakap, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap, upang muling makasama ka, upang muling mayakap 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 ka. Ang yakap mo, Lord God, ay sapat para sa aming mga buhay. Ang yakap mo, Lord, ay sapat para kami magpatuloy sa aming mga buhay, O Lord. Ang yakap mo, Lord God, ay higit na dakila, Panginoon, kaysa sa anumang bagay sa sanlibutan ito. Kaya naman, Lord, kung meron kaming hahangarin at aasamin sa araw na ito, yun ay ang yakap ng iyong presensya at kaluwalhatian. And today, we've come in this place
to receive your embrace, to meet your face, to experience your love, O Lord. At hayaan niyo po na ikaw ang Diyos na kumilos sa aming kalagitnaan. And let your Holy Spirit continue to lead us and guide us into all truth that will set your people free, O Lord God. We give you all the glory. We give you all the praises. In the mighty name of Jesus, the victorious people of God, everybody say, Amen. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Wow. Glory to God. Praise God. Sige po, yung mga nasa likod, you can come here sa mga pwesto. Isasara na lang po yung door. Ayan, para lahat tayo nandito. Ayan, pakisabi nga sa yung katabi, welcome kapatid. Ayan, welcome po sa buhay ng bawat isa. And we praise God sa bawat isa po na dumalo sa araw na ito. Tayo po pala ay signal number 1 dito sa Cavite. Pero mas malakas yung signal ng ating puso para purihin si Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. God is proud of you for coming here. Kahit po ang lakas ng ulan, we are so grateful po sa buhay ng bawat isa, sa bawat manggagawa, ministers, and ating serving team. Yes. Ayan. Praise God. So, salamat guys sa pagdating ng bawat isa. And gusto ko pong pasalamatan si Lord for the victory last Sunday ng pagbubukas ng church natin, and laking pagkakataon na binigay sa atin ng Lord para ma-cater ang maraming mga buhay sa lugar na ito. Amen? Amen. At sa araw po na to, dahil ito po yung official natin na first na Sunday regular service since last week is yung grand opening natin. So this is our perfect time para po mapakinggan kung ano po ba yung heart ni Lord para kay JFC Gentry. Kasi po, karamihan ng mga tao is hindi nila alam kung saan sila patungo. Pero tayo po, alam ng Lord kung saan tayo patungo. Amen? Ngayon po, bago ko po buksan yung Bible or mag-share ng Word of God, meron po kaming isang dating ka-office mate dito na malabo po yung mata niya. Tapos, sabi niya, sumakay siya ng jeep. Dahil hindi niya mabasa yung signage and nahiya siya magtanong, sumakay lang siya. Tapos, dahil hindi siya sure kung ano yung sinakyan niya, pag andar ng jeep, mandar pa ng umandar, napansin niya after ilang minutes, nasa ibang lugar na siya. Wala na siya dun sa kung saan pa uwi sa kanila. Tapos, ang ginawa niya po is, bumaba siya, sumakay siya ulit, nag-commute ulit siya, at pagkatapos, na-waste yung oras, na-waste yung pamasahe, na-waste yung effort, kasi hindi niya muna chinek kung ano ba yung signage nung sinasakyan niya. Ngayon po, sa life natin, may mga ganun tayo po, hindi natin na-check, hindi natin naaalam kung saan ba talaga. Pero, katulad po ng gagawin ng Lord, or sisimulan ng Lord sa lugar na ito, hindi po tayo magsisimula sa lugar na to nang walang gabay si Lord. So, alam natin kung saan tayo patungo. Alam natin kung ano po yung tinatahak natin. Hindi po tayo nangangapa sa dilim, kundi magbibigay ang Lord ng kanyang puso sa araw na to, para po malaman natin saan ba tayo patungo. Para hindi masayang po yung oras natin dito. Hindi po masayang yung lakas, yung effort, yung mga resources. Kasi sayang po siya if hindi natin alam kung saan tayo, kung ano ba tong nilalakbay natin. At lahat ng ito ay sinisigurado ko po lahat to patungo sa kalooban ng Lord. Amen? Sige, palakpakan po muna natin si Lord ng malakas. Amen. Praise God. At dito po sa Proverbs chapter 16 verse 9. Sa Amplified Version, kung meron po, kung wala, ay okay lang, ako na lang. A man's mind plans his way as he journeys through life. Sino po dito mahilig magplano? Taas kamay.
Laging nagpaplano, maraming mga plano, ayan. Ayan, nagpaplano daw yung tao base sa kanyang kaisipan, sa mga planong naiisip niya habang siya ay nasa journey, habang siya ay naglalakbay. But the Lord directs His steps, establishes them. Tayo yung nagpaplano, pero si Lord yung nagdadirect. Siya yung nagbibigay ng hakbang na kailangan nating gawin. Siya yung nagpapangyari ng mga bagay na gusto nating gawin. Ibig sabihin, kahit magplano tayo ng maraming bagay, kunit hindi tayo pinahintulutan ng Lord na mapangyari siya, hindi natin siya magagawa. It is only by the direction of God. It is only by the establishment of God. Kaya lahat ng mga bagay na gagawin po natin sa lugar na to, it is from the establishment and the steps of God. Amen? Amen. At number 1 po, bakit ba nag-e-exist si JFC Gentry? Pakisabi sa iyong katabi, bakit ba? Ayan. Bakit ba tayo nag-e-exist? But gusto ko po itong sabihin sa ating lahat. Number 1, para mahalin si Lord. Pakisabi sa katabi mo, to love God. At yung love na yan ng Lord, mararanasan siya ng mga ipapahayag natin sa mga tao at mararanasan din siya ng ibang tao. Our greatest foundation sa lugar po na to, kinausap ko po yung mga serving team namin dito. Sabi ko, kung meron tayong pinaka-greatest foundation sa lugar na to, as we start hanggang sa dulo, na yun yung mag-i-stay hanggang sa dulo, yun yung love ng Lord. Yun yung love natin kay Lord. Everything else ay basura without the love of God. Without our love for God. Yung gagawin natin pag-welcome sa mga tao, yung ginagawa natin pag-gather sa lugar na to, magiging mabigat to lahat kapag wala yung love. Kasi lahat magiging obligasyon. Wala ka na kasing choice eh. Wala na kasing ibang place eh. Pero, because of the love of God, sige Lord, masaya po kami, nandito kami, masaya po kami because we love you and because you have loved us. Mas nauna tayong minahal ng Lord. Amen? At ito yung fulfillment ng sa Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Yan yung sinasabi, pwede pong i-flash yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all of your mind. Lagi po natin mapakinggan yung word na yan. But many people po alam po yung word na yan. But only few people po yung lumalakad sa word na yan. Dahil kapag nagawa ng isang tao na mahalin si Lord, kahit ano pa mang bagay, magagawa ng tao magpatawad. Magagawa ng tao na magpakalinis yung buhay niya. Magagawa ng tao na iwanan niya yung mga bisyo niya. Magagawa ng tao na wag siyang magrebelte. Why? Because yung minamahal ng Diyos, wala yung mga bagay na yon sa Kanya. Kasi full of love si Lord. Amen? So, sabi ko kay Lord, Lord, if you are going to bring mga tao sa lugar na yon, sa church, gusto ko, pagpupunta po sila doon, hindi para makita yung company namin si Pierce, wow, ganito pala yung company nyo, ang ganda pala, wow, ang laki pala, ganito pala. Hindi para makita yung sino mang tao sa lugar na to. Sabi ko, Lord, kung may dadaling ka na mga tao from different places, sasabihin nila, pumunta sila because we want to experience the love of God. We want to meet Jesus. Yung makita ng mga tao na present si Jesus sa lugar na to. Amen? Hindi sila pupunta kasi gusto lang nilang ma-witness yung gawain natin sa lugar na to. But they will come. Lord, gusto kitang ma-meet dyan sa lugar na yan. Gusto kitang maranasan sa lugar na yan. Kaya ako pupunta. And that is why we are here. Kasi gusto natin maranasan yung love ni Lord. Amen? Palakpakan po muna natin sa Lord. Amen. At last week po, nabanggit ko po siya dito na if God can use something unusual para maparangalan siya, kung kinakailangan ni Lord gumamit ng mga puno ng santol, puno ng mangga, mga parking area o mga maliliit na tahanan para mapakilala niya yung sarili niya, para magawa niya yung kalooban ng Ama. And how much more, how can God can use even a company? How much more, kaya ng Lord na masigit na gumamit ng isang kumpanya para maparangalan siya. Kumpanya, pwede ba natin ma-meet si Lord dyan? Di ba business lang dyan? Then, iba po to. Sabi mo sa katabi, iba to.
Because the love of God, the presence of Jesus is in this place. Amen? At yung mga tao po dito sa office team, ang mga empleyado ni Pierce, kayo pong lahat na nakakarinig ng aking tinig dito, even yung manonood po online, yung mga pamilya po ng mga tao namin, yung mga kapitbahay po namin dito sa State Land, yung mga kapitbahay po namin ng mga city at barangay dito sa State Land, yun po yung mga taong aabutin natin. Ngayon po, nililay down po ng Lord sa atin yung heart niya para sa JFC Gentry. Kaya ko po sinashare yung bagay na to because this is the perfect day po para i-share yung bagay po na to sa ating lahat. And number 2, sino ba tayo? Ano yung gagampanan natin dito sa lugar na to? Ano yung gagampanan natin dito sa JFC Gentry? Dito sa Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me. Pakisabi sa iyong katabi, the Spirit of the Lord is upon you. Ayan, sumasayo ang Espiritu ng Lord. Yan yung unang, kung sino ka, kasama mo si Lord. Ano ka? Kasama mo ang Espiritu ng Lord. Number 2, because He has anointed me. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka pala. Ayan, ano ba yung anointed? Yung pinahiran. Binigyan ng something na kakaiba para magawa yung mga extraordinary things. Yung hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao, yung extraordinary favor ng Lord sumasayo, kaya nagtataka ka, bakit ganyan yung nangyayari sa buhay mo? Dahil inanoint ka pala ng Lord. To preach the gospel to the poor, para ipangaral ang ebanghelyo sa mga tao na to na may hirap. Umikot po kami dito last Thursday at I just found out na yung mga tao, yung mga taga rito po sa State Land is mga tao na nangangailangan. Hindi po sila mga tao na hindi nangangailangan. Mga tao po silang nangangailangan. Kaya pala sabi ko, Lord, kaya pala pinadala mo yung church mo dito. Because there are people in this place na mga tao nandiyan, akala mo wala silang kailangan. Pero halos lumubog na sila sa kanilang kalagayan. And who can see that? Sino nakakakita nun? Si Lord. Even ikaw, masyadong malalim yung kalagayan mo, para kang nasa ilalim or nasa kumunoy, para kang palubog ng palubog. Sinong nakakakita niyan? Pwede tayong magmaskara, pwede tayong magtago sa mga tao na okay lang tayo, wala tayong problema, masaya pa rin tayo, hindi, all is well. Pero si Lord pa rin yung nakakakita na, anak, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng rescue. Andito ako. Andito ang Lord. Amen? At thirdly, ang sabi dyan, He has sent me to heal the broken-hearted. Mga tao na mga taong sugatan. He has sent you. Ang bawat isa sa atin, isinesend ng Lord sa lugar na ito para yung mga tao, mga pusong sugatan, yung mga taong iniwan ng mga tao, binetray ng mga tao, nireject ng mga tao, at parang feeling nila po, failure sila, bigo sila. Then God is sending us para ihatid yung kagalingan sa puso nila. Now, hindi sasabihin natin na hindi sila rejected. May nagmamahal sa kanila. May Panginoon na kayang tumanggap sa kanila. Kahit ano pa sila. Kahit gaano pa sila kasama. Kahit gaano pa kagrabe yung pas nila. Kaya silang palayaan, pagalingin at tanggapin ni Lord. Amen? Palakpakan mo na natin si Lord. To proclaim liberty to the captives. Ito yung pagpapahayag ng kalayaan sa mga bilanggo. San ka nahihirapan paulit-ulit na kasalanan? San ka palaging nag-i-struggle sa buhay mo? Sa kahirapan ba? Sa kasalanan ba? Sa mga bisyo ba? Then, ang good news is, andito yung Lord para ipahayag niya ang kalayaan sa bawat isa. At sa mga susunod na paparating pa ng mga tao. To set and recovery of sight to the blind, spiritual blindness, physical blindness, mga taong nagkaroon ng mga takip sa kanilang mga mata, hindi nila makita yung kabutihan ni Lord, hindi nila makita yung ginagawa ni Lord. And that is now is the time para mabuksan yung kanilang mga mata, makita nila yung ginagawa ng Lord. Makikita nila yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Sabihin mo yan sa katabi mo, may ginagawa si Lord sa life mo.
Hindi mo lang nakikita, hindi mo lang napapansin, pero may ginagawa si Lord. And to set liberty to those who are oppressed, sa mga pinapahirapan, mga nahihirapan. Tayo pala yung mga tinawag ng Lord, tinatawag. Though si Jesus Christ yung nagsasabi nito, siya yung inanoint ng Ama. Pero katulad ng sabi ng Bible, na you will do the things that I do, and you will do even greater. Higit pa sa mga ginawa ko ang gagawin mo. Kaya kung makakakita kayo ng mga bagay na something unusual sa lugar na to, wag niyong iisipin guys na nasa kulto kayo. Wag niyong iisipin kung may lumalaya dito, may gumagaling dito, may mga taong nagiging nagwa-wild dito. For the glory of God, hindi nasa tamang lugar po kayo. Sabi mo sa katabi mo, nasa tamang lugar ka. Dahil yung love ng Lord, hindi yan napipigilan. Hindi yan nakbabox. Hindi yan nakukulong. Kasi yung love ng Lord nag-i-spread. Amen? And to proclaim the acceptable year of the Lord. Taon ng pagtanggap ni Lord. Kahit ano pa tayo, panahon ng pagtanggap ng Lord sa mga tao. And another thing po is, we will disciple people here na mga tao na maglilingkod kay Lord. Mag-e-equip kami ng mga taong kung ano ako, kung ano si Pastor Jack at yung ibang mga kasama namin lingkod ng Lord dito sa place na to. Our hearts, the heart's desire ng Lord is makita niya kayo into the full potential. Nung bago ka palang isilang, nasa sinapupunan ka palang ng magulang mo, meron ng itinakda si Lord na gusto niyang ipagawa sa'yo. Tanging ikaw lang yung makakagawa. At we want, that is our dream, na makita ang bawat isa. Alam niyo po, magiging masaya ko, hindi po yung habang buhay kayong nakaupo dyan, tas habang buhay namin kayong kasama. Kundi, magiging masaya po kami kapag nakarating ang bawat isa dun sa kanya-kanyang niyang lupang pangako na binigay ng Lord. Kung saan talaga kayo dinala ng Lord, kung saan niya talaga kayo ipagpapalain, kung saan niya talaga kayo pasasaganain, dun kami magiging masaya. Amen? Hindi yung 30 years, 40 years, 50 years na tayo magkakasama-sama dito tapos same pa rin. Tapos nakaupo pa rin yung marami, hindi po. That's because one day I declare in this place na isa-isa po kayong itatayo ng Lord sa lugar na to glorify His name. Amen? Palakpakan natin si Lord. From ordinary attendees and members po sa church na to become ministers. Makikita mo yung mga tao, may kailangan sila, nalulungkot sila, mako-convict yung puso mo, Lord, anong gagawin ko? Paano ko matutulungan yung tao na to? At ikaw na mismo ang gagamitin ng Lord para tulungan yung mga tao na yon. Kahit hindi mo natawagan si pastor, si pastora, kahit hindi mo natawagan, ikaw mismo, because God will equip you. Amen? At paano po natin gagawin ang lahat ng bagay na to na mga sinasabi ko? Number 1, our priority, dahil love the Lord our God po tayo dito, is we will always have time and prioritize na i-worship si Lord. Lahat ng serving team, kapag nasa likod kayo, pag worship time, dito tayo. Kasi si Lord yung pinakamahalaga. Kahit sa kanino pa man. Kaya i-worship natin siya. Number 2, we will evangelize this place. We will saturate this place by the grace of God. At yan na, i-disciple through discipleship. Kaya may discipleship and prayer meeting kami tuwing Friday. I-upload namin yan soon sa YouTube channel and Facebook page na meron si JFC Gentry. Ngayon po, lastly, bilang shepherd, the Lord is our shepherd. Si Lord Jesus yung atin pong shepherd. But God uses people to make them a channel para sila naman yung mag-shepherd. Sabi ko kay Lord, bago ko po sabihin ang mga bagay na to sa inyo, kay Lord ko po muna to sinabi. Hindi ko pa nga po alam na magkakaroon po pala ng church dito. Yung po pala, lahat po pala yon preparation. Sabi ko kay Lord, Lord, lahat ng mga taong ibibigay mo, lahat ng mga tao na ipagkakatiwala mo, katulad ng ginawa mo, that you have laid down your life for us, then I would lay down my life for your sheep. Sabi mo sa katabi mo, tupa ka ni Lord. Dahil inalay ni Lord ang buhay niya para sa'yo,
then I humbly require myself to lay down my life para ipag-pray kayo araw-araw, bantayan kayo sa prayer, i-cover kayo sa panalangin araw-araw, ipag-ayuno ko kayo, hindi para mabago kayo, kundi para matulungan ako ng Lord, matulungan kami ng Lord, ni Pastor Jack ng Lord, na madala kayo sa pinaka-original nyo na tawag. And mention ko po to last time, but for the benefit ng mga wala po dito, katulad ng isang nanay na nakikita nyo po yan, si Sandra, kay Ari, katulad ng isang nanay na aalagaan yung isa niyang anak, ganun po. Sinabi ko kay Lord, I will take care of them, I will love them, I will feed them, I will raise them. Lahat po to ng sinasabi ko as a shepherd. I will do this sa Lord, sa inyo, as a shepherd. And hindi ko po hahayaan o pahihintulutan any wrong intention, any wrong motive, or any wrong or unclean, impure heart na maglilid sa atin. Hindi ko po yun papayag. Bakit ba tayo nandito? Hindi ako papayag na dahil sa tao. Hindi dahil meron lang akong benepisyong nakukuha dito. Kundi, bakit natin sasabihin sa mga tao, bakit ba kayo nag-gather? Bakit nyo ba ginagawa yung mga bagay na ginagawa nyo? It is because for Jesus. Yung intention is always be pure. I will see to it that every intention is pure. Amen? At ang lahat ng gagawin ng bawat isa sa lugar na ito will be pure. Bakit po? Lahat ng bagay po na yan, tutupukin ng fire isang araw, mananatili kung ano yung ginto. And we are not plastics na gawa sa plastic or lumber. We are made gold in the eyes of God. And through the grace of God po is by the feeding of God sa lugar po na to, dinedeklara ko rin po na this place is a green pasture, a rich pasture, a good pasture para sa atin mga anak niya. Amen? At we will do it not in an old wine or old wine skin, but in a new wine. And in a new wine skin. In a new way ng Lord. Kaya kung may makikita kayo na sasabihin nyo, hindi naman ganyan sa church namin, hindi ganon yung namin, kultura namin, pasensya na po kayo because we are in a new wine. Sabi mo sa tabi mo, in a new wine. In a new move. In a new way of God. Lahat po nanto ay gusto ko muna pong ilatag sa ating lahat. At because this is the church of God. We are God's people. Hindi tayo pagmamayari ng tao. Pagmamayari ka ni Lord. Amen? And lastly, nag-command si Lord na preach the gospel to all of the nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded. And I will be with you until the end of the age. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Ito po, napakapalad ni FC Gentry because yung heart ng Lord, gusto ko po siyang i-share dito lastly. Last year, nagkaroon po ng leading ang Lord sa buhay ko na magkaroon ng continuous na fasting. To the point na hindi ko alam kung kailan ko siya tatapusin. Hindi ko rin alam kung para saan, hindi ko rin alam anong purpose. Araw-araw, tinatanong ako ni Pastor Jack, para saan ba yung ginagawa mo? Basta, magtiwala ka lang. At isang araw, di ko po siya namalaya na umabot na siya, di ko na specific, 100 plus days. Di po halata noon, taba ko kasi. Yan, 100 plus days. And December 2023 last year, nung time na i-close na siya ni Lord, December 19, dahil ng time na yun. And during that time po, pumikit lang yung mata ko. Tapos, immediately,
nagbigay ang Lord ng dream. Doon sa dream na yon, nakita ko si Jesus Christ in a human form. Full of wounds. Mula ulo, mula mukha, hanggang katawan, buong katawan niya full of wounds, full of blood. Nung nakita ko siya, sabi ko, wow, grabing sakripisyo. Kasi alam ko, nakatitig yung mata niya sa akin, full of love. Then, all of a sudden, may inabot sa akin na isang cup na may red siyang laman. And I know, blood yun, kasi red. Pero, sa pag-abot niya sa akin, parang gusto niya na inumin ko. Out of my doubt, sabi ko, hindi ako nakakasigurado kung si Lord na ba to, pero malakas ng conviction ko na si Lord to. And then, tinititigan ko yung cup. Pagbalik ko ng tingin sa form ni Jesus, sa countenance ni Jesus, bigla siyang nagbago na yung face niya na parang sugatan na maamong mabait na tupa, bigla siyang naging matapang na lion. Nung napalitan yung itsura ni Jesus na naging lion, sabi ko, si Jesus na to. Kaya immediately, inanom ko yung cup na may lamang parang blood. Then pag inom ko nun, nagulat ako pag inom ko nun, biglang si Jesus Christ, bigla niya akong niyakap. And that time, yung love ng Lord na hindi ko pa siya na-experience before, dun ko pa lang siya na-experience, naramdaman ko siya, na-experience ko siya. Ngayon po, why I am sharing this with you po? Dahil si Lord sa lugar na ito will manifest Himself as a loving Savior. Ipapakita ng Lord yung love niya sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa cross because of His love for us. At parang sa tingin natin, masyadong mahina si Lord, masyadong mahina yung pangako ni Lord, masyadong mahina si Lord para alisin tayo kung saang gapos o kahirapan naroon tayo nakasadlak. Pero ang sabi ng Bible, yes, He is the Lamb of God. But at the same time, He is the Lion of Judah. Nagtagumpay siya, pinagtagumpayan niya lahat, pinagtagumpayan niya yung kamatayan, pinagtagumpayan niya yung cross, pinagtagumpayan niya lahat ng mga paghahamak ng mga tao, pananakit ng mga tao. It is because of His love for you. It is because of His love for us. Kaya kung tingin mo, hindi enough si Lord para tulungan ka niya sa sitwasyon mo, then I tell you the truth that the Lord Jesus is more than enough to help you. Tulungan ka sa kalagayan mo, iahon ka sa sitwasyon mo, maging yung mga tao na nanonood online, lahat ng kung saan ka nahihirapan at tingin mo nakagapos ka, God is a Lion of Judah. Lahat kaya niyang sirain, lahat kaya niyang tupukin, lahat kaya niyang pagtagumpayan. Higit siya sa lahat ng uri ng kasalanan na nagagawa natin. Higit siya sa lahat ng pagkukulang na nagawa natin. Higit siya sa bisyo na meron natin. Higit siya sa lahat ng pangit na nakaraan o kasalukuyan na meron tayo because He is God. He is powerful. He is full of love. He is full of compassion. Amen? And God will be always available sa lugar na ito para palayain at tulungan yung mga anak niya. Amen? And lastly, ito yung gusto ko pong i-share. The good news is, si Lord lagi siya nakahanda na yakapin yung mga anak niya. Ngayon po, lahat ng sinabi ko sa inyo kanina, what is the key? The key is hunger. The key is thirst. Without hunger, without thirst, without expectation, without desire, kahit gaano kalaki yung bagay na gusto ng Lord gawin sa buhay natin, sa buhay mo, hindi niya yun magagawa kasi hindi ka naghahangad. Pero ngayong oras na to, we will open up our hearts at lalapit tayo kay Lord. Lord,
nandito po ako. Gusto ko po kayong mayakap, gusto ko po kayong makasama, gusto ko po kayong makapiling. Binubuksan ko po yung puso ko para sa inyo. Gusto ko pong tanggapin yung lahat ng bagay na yun na sinabi ng nagsasalita sa harapan. Ikaw yung gusto ko, hindi yung taong nasa harap, hindi yung lugar na nandito. We want Jesus. Amen? Amen. Sige po, ang lahat ay inayayahan ko na pumikit. And I don't know why mahina yung sound. Oh Jesus. We praise you, Lord. I invite everyone to close our eyes. Kapatid, masasayang ang oras mo sa lugar na ito kung hindi ka magbubukas ng puso para sa ating Diyos na buhay. Pagkatapos mo marinig ang lahat ng bagay na nilatag ng Lord sa'yo, para sa'yo, God is here for you. He is waiting for you. Katulad ng inawit natin kanina, upang muling mayakap ka. Bago pa hangarin ng isang tao ang yakap ng Diyos, bago mo pa sabihin sa Lord na narito po ako, Lord, upang mayakap ka, mas nauna si Lord na hinangad na mayakap ka. Mas nauna si Lord na hinangad ang makapiling ka, ang makatugon ka sa lugar na to, sa invitation para makarating ka sa lugar na to. Mas nauna ang Lord na naghangad at nagbuhos ng pagmamahal para sa'yo. Mahal na mahal ka ni Jesus. Lahat ng mga taong narito sa lugar na ito, especially those who come first time sa lugar na to, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Lord. At lahat ng bagay na sinabi sa harapan ay pawang katotohanan at hindi ka sinungalingan. At nais ng Lord na ikaw at ang kanyang pag-ibig ay maranasan mo sa oras na ito. Buksan mo ang iyong puso sa oras na ito sa ating Panginoon. Maaari ba nating itaas ang ating mga kamay? And right now, bago tayo manalangin, tayo muna ay magpupuri sa ating Diyos. At hayaan mo na sa pagkakataon na to, buksan mo ang iyong puso na Lord, sabihin mo, Lord, masyado na ako maraming oras na sinayang, Panginoon, sa buhay ko. Napapagod na ako sa lahat ng bagay na sinubukan ko pero walang solusyon. Pero sa pagkakataon na to, magtitiwala po ulit ako, magbubukas po muli ako ng aking puso. Pwede ka ulit magtiwala, kapatid. Pwede ka ulit magsimula. Pwede ka ulit magsimulang magbukas ng iyong puso. Kundi para sa anong bagay, kundi para sa pag-ibig ng Lord sa buhay mo, para kay Lord. Let us lift our hands, let us open up our hearts, and let us worship the Lord with all of our hearts, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Narito po kami, Panginoon. Narito po kami, Lord, upang tanggapin lahat ng bagay na hinanda mo sa amin. Narito po kami, wala na kaming gagawin kundi tanggapin, Lord God, ang inaalok mo pag-ibig sa amin, O Lord God. Dahil hindi namin nais na masayang, Lord, ang ginawa mo para sa amin. You have died for us. Namatay ka para sa amin. Nasugatan ka para sa aming mga kasalanan, pagkukulang, O Lord. At hindi yun dahil, Panginoon, sa iyong gawa, Lord God, kundi dahil sa aming mga pagkukulang at kasalanan. And right now, lahat ng pagkukulang at kasalanan ng iyong mga anak, isang lapit lang, isang hingi lang ng tawad, ay kayang linisin ng Panginoon. Kayang patawarin ng Diyos na buhay. Sa oras na ito, we will worship you, Lord. We will worship you. And we will praise you, Lord. Kaya nga hanap ka at sa'yo ay sasamba. Makapili
bago mo pa hanapin si Lord, nauna ka muna niyang hanapin. Iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isang tupa na nawawala. At kung bakit ka narito sa lugar na ito, dahil isa ka sa hinahanap ng Lord. Isa ka sa hinahanap ng Lord. Hinahanap ka niya kung nasaan ka na ba. Ano bang nangyayari na sa buhay mo? Ano namang ginagawa mo sa buhay mo? The good news is, the Lord is here. He is always ready to accept you. Siya'y malaki handa na ikaw ay tanggapin. Kaya naman, ang paghahanap ng Diyos sa ating buhay ay hindi na sayang because you are here. You are here. And you are saying this word. At sa'yo ay sasamba. Kaya nga ang nais ko, kaya nga ang nais ko ay makapiling. Kaya nga hanap-hanap ka. Hanap-hanap ka. We worship you, Lord. Ay sasamba. Kaya nga ang nais ko. Ang nais ko. Yes, Lord. Ay makapiling. Kaya nga hanap-hanap ka. Kaya nga hanap-hanap ka. At sa'yo ay sasam. Kaya nga ang nais ko. Kaya nga ang nais ko. Ang nais namin ay ang pag-ibig mo ay makapinig ka namin sa araw na ito upang muling mayakap ka. Upang muling, come on! The embrace of God is in this place. Open your hearts. Raise up your hands. The embrace of God is ready for you. Available for you. The embrace of God is in this place. Upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. Upang muling mayakap ka. God came here in this place just to embrace you, just to meet you, just to be with you, just to touch your heart, just to comfort you, just to give you peace, just to give His love for you. He's here. He's here. Jesus. 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 Kaya nga hanap-hanap ka. Kaya nga hanap-hanap ka, O Diyos. Kaya nga hanap-hanap ka. Yes, Lord.
binubuksan ko po ang imbitasyon sa inyong mga buhay na tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. This is your time. God is waiting for you. His love is true for you. Ang pag-ibig niya ay totoo para sa iyo. At ang mga plano niyang hinanda para sa iyo ay totoo. Gusto ko pong pangunahan sa isang panalangin ang bawat isa na narito. Lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Seriously, wholeheartedly, sabihin niyo po ang panalangin ito, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa ko. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo at binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Amen. Manatili po kayo nakayuko at nakapikit. And right now, Lord, ang bawat isa po na pumunta sa lugar na ito ay may sari-sariling mga pangangailangan. And we declare today, Lord God, and we speak and we release, oh Lord God, answers sa mga pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Answers, oh Lord God, sa mga pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Lahat, Lord, ng anak mo sa lugar na ito, Panginoon, nangangailangan ng kagalingan. We release, oh Lord God, the spirit of healing right now in the mighty name of Jesus. From any type of sickness, any type of disease na meron sa katawan ng iyong mga anak sa lugar na ito. We declare right now, lahat mula ulo hanggang talampakan na nagpapahirap sa buhay ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. We declare the perfect healing of God come upon you in the mighty name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, healing sa mga pusong sugatan, ang mga puso na nasugatan dahil sa mga tao, puso na nasugatan dahil sa mga bagay, o Diyos, right now we speak healing to every hearts. We bind up every wounds, Lord. We bind up every wounds, Lord, right now in the name of Jesus Christ. And we speak, oh Lord God, your touch, Panginoon, sa mga katawan na nangihina ngayong oras na ito. We declare supernatural strength to come in the name of Jesus Christ. At ang lahat ng uri, Lord God, ng generational curse sa lugar na ito, sa bawat anak mo na narito, we cut every generational curse in this place. Lahat ng mga sumpa na nasa buhay ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito, we break every curses right now in the name of Jesus. Lahat na nagpapahirap sa mga anak ng Diyos, lahat na nagpapahirap na mga bisyo, ng mga paulit-ulit na pagkukulang at pagkakasalanan, we remove that in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus, every spirit of heaviness, every spirit of loneliness, every spirit of emptiness, every spirit of depression, every spirit of anxiety, every suicidal spirit, every suicidal thoughts, be removed in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, we declare God's victory in our lives. We will no longer be a slave of fear. Kami ay hindi mga nakagapos sa takot, hindi nakagapos sa aming nakaraan. Kami ay hindi nakagapos sa aming kasalanan, kundi ito ay aming pinuputol right now in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng kahirapan ay aming inaalis. In the name of Jesus, we declare the favor of God, the blessing of God, the protection of God, and no harm can touch these people, even our employees.
employees, even our bosses. We speak protection in the name of Jesus. We release protection. We release protection in our people. We declare the blood of Jesus in our people. We declare the blood of Jesus in the state land. We declare the blood of Jesus in General Trias. We declare the authority of Christ to be executed in this place in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, that every high thing must come down. Every territorial demons in this place of General Trias ay aming kinikiba. Sa pangalan ni Jesus, nagdadala ng kamatayan, nagdadala ng aksidente sa aming buhay, sa aming mga tao, ay aming pinapawalang bisa at pinapalis right now. Greater is Jesus. Greater is the name of Jesus than he who's in the world. Greater is Jesus. Greater are his works. Greater are his name. Greater is his name. Greater are his promises. In the mighty name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, at namin tinatapos lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa lugar na ito. Every schemes of the enemy, every lie of the enemy, every deception, anumang katigasan ng puso, ang mga pagre-rebelde, we remove that in these people, in this church. We do not allow that in the name of Jesus. We remove wrong intention, we remove wrong motive, unclean heart, unclean spirit, judgmental spirit, judgmental heart. We remove that in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus. But we declare the humility from Christ, a childlike heart, an obedient heart, a surrendered heart for Jesus. Come upon the people of God in this place. Lord Jesus. Oh Jesus, come on. Let us exalt Jesus in this place. Palakpakan natin ang ating hari dahil siya ay nagtagumpay sa iyong buhay. Si Jesus ang nagtagumpay sa iyong pamilya. Si Jesus ang nagtagumpay sa iyong sitwasyon. Come on, let's praise Him. Jesus! 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 We exalt you, Jesus! We worship you, Jesus! We magnify you, Jesus! We adore you, Jesus! Thank you for you have begun! You have begun! You have begun your works, oh Lord, in this place! We thank you for your new wine! We thank you for the new wineskin! In the name of Jesus! Oh Jesus! We bless you, Lord! We bless you, Lord! We bless you, Lord! We thank you, Lord! We honor you, Father! We thank you, Lord. And we thank you for the release in this place. We declare that we thank you for the supernatural release in this place, oh Lord God. And we will hear many uncountable testimonies, oh Lord God. Mga tao, Panginoon, na binabago mo, at binabago mo, oh Lord God, for your name and for your kingdom, oh Lord God. We thank you for this rest. We thank you for this strength. We thank you for this comfort, oh Lord God. And right now, oh Lord, your supernatural protection be upon this place, this whole territory, Lord God, ng iyong mga anak sa lugar na ito, sa buong kabuuan ng Pierce. We declare only the protections of God and the favor of God in the name of Jesus Christ. We love you, Lord. We love you, Lord. Maaari ba natin pasalamatan si Lord sa oras na to? We thank you. We thank you. We adore you. And we give you all the praises, Lord, and all the glory. Thank you, Lord God, for your protection. Thank you, Lord, because no weapon formed against us will prosper. In the mighty name of Jesus, the victorious people of God, everybody say, Amen! Amen! Malakas sa palakpak para kay Lord! Amen! Praise God! Wow! Praise God! So, patawarin niyo po
nag-OT po ako. At sa oras po na to, I know that we are blessed po. Soon, we will be having clipping, yung mga dinedeklara ko na po yun. Magkiklip po tayo ng mga testimonies sa lugar na to because God will erupt testimonies in this place. At hindi natin nahayaan na kahit isang testimony matapon sa ground na hindi nabibigay yung karangalan kay Lord. Lahat ng glory kay Lord. Amen? At ngayong oras na to, we will give kay Lord. Nandito po yung yung ating, ayan, sa atin pong offering. So, wala pong bayad yung Word of God. Hindi po tayo nagbibigay dahil may bayad yung Word of God. Wala po siyang bayad. It's all free. And we are so grateful, we are so thankful na ginagagamit po natin yung place na to, electricity, and this place, free. Ngunit, yung operational po natin, like our evangelism team, our music team, syempre po, nagkakaroon tayo ng expenses, gas, humahayo po sila dito, tayo po dito, umagastos po. And that is all para po sa operational expenses natin, sa mga souls na aabutin natin. Pero the Word of God itself, wala po siyang bayad. Kaya po huwag niyo pong isipin na may bayad. And the principle of God, kung gusto mo na pagpalain ka, makatanggap ka, the more you receive, the more you give, the more you receive. That is principle po. The more na nagtatanim ka ng seed, the more ka na nag-aani ng mga bunga nito. So, ngayong oras na to, pag-pray lang po natin sandali yung ating giving. Father God, we thank you, Lord, because you are opening up hearts, hindi mga sakim na puso, kundi a generous heart. Trustworthy people, O Lord God, na mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, O Lord God. I speak your blessing and your favor to those who are giving, O Lord God, in your kingdom purposes, Panginoon. Salamat po sa inyo po lahat ng papurit, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Pwede po tayong magbigay. Amen po. Praise God sa mga narinig po natin ngayong hapon. Siguro the biggest takeaway po na gusto ko ring banggitin and emphasize po ay yung love ni Lord. So, di ba po sa panahon natin, minsan overrated na po yung word na love. Kasi kahit saan tayo pumunta or sa internet, gamit na gamit siya. Pero habang binabanggit po siya kanina, parang nagpa-flashback lahat ng testimony na naririnig ko sa church, sa Bible study. Tapos nare-realize ko, ito yung love. Yung pwede mong balikan, yung pwedeng tumanggap ulit sa'yo, yung kahit imposible na, nagiging posible. So ito pala yung love na kahit ako sa sarili ko, alam ko na hindi ko mapapantayan or lalapit man lang. And yun lang po yung love na kayang ibigay po ni Lord sa atin. This opportunity din po, maraming salamat talaga kay Lord kasi hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. Pero siguro po ito yung sinasabi ni Pastora na minsan feeling natin di natin kayang hakbangan. Pero as long as we show up po, paunti-unti kahit baby steps, alam ko po na makakatagpo po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat for the closing prayer. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. Panginoon, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa kabuuan ng gawaing ito. Maraming salamat po sa patnubay, sa pagbibigay niyo po ng sapat na karunungan sa bawat isang nandito. Sa pagbubukas niyo po
ng puso at isip ng bawat isa upang malaman po namin kung ano po yung nasa sa loob niyo. Panginoon, nawa po ay samahan niyo po ang darating pa naming buong isang linggo. Nawa po'y tumimo sa aming mga puso. Kung ano man po yung narinig namin, hakbangan po namin yung daan patungo sa inyo. Panginoon, alam ko po na palagi araw-araw niyo pong pinagkakaloob yung pagmamahal. Pero nawa po mangusap po yung Espiritu Santo niyo sa bawat isa, mabuksan po yung puso at isip namin at lubos po naming maramdaman yung presensya niyo po dahil batid po namin na ang inyong pagmamahal, ang inyong kapayapaan, ang kapahingahan, tanging sa inyo lamang po namin matatagpuan. Lord, we declare po na sa paglipas po ng mga linggo, madadagdagan po kami dito. Mas marami po ang makakakilala sa inyo. Mas marami po ang tatanggap na kayo po ang aming tagapagligtas, tanging tagapagligtas. Mas mararamdaman po ng bawat isa, hindi lamang po ng mga nasa silid na to, kundi maging nasa labas, yung pagmamahal at pagtanggap na pinaparanas niyo po sa amin. Panginoon, lahat po ng ito ay pinapaubaya po namin sa inyo. Batid po namin na higit kanino man, kayo po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.